Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong video dito courtesy ni Richard Pusikit ng Facebook. Mayroong nagpadala sa atin ito. Anyway, kudos dyan. Shout out kay Richard Pusikit. Salamat sa magandang video mo. Magaganda itong mga marker ni Richard na natagpuan niya. Tatlo na ang nakita ko dito sa kanyang mga video na mga legit marker. Well, dito ay meron akong nasipat na legit na marka. Iwan ko lang kung nakita to ni Richard. Yung bato na nasa tapat ng nitong sampalok or old sampalok tree. Ayan, so maganda yan dahil ang sampalok ay isa sa paborito ng Hapon na na ricado sa pagluluto. Kaya nilalagyan nila yan. Marami nang nakakuha sa old sampalok tree. Kasi isa yan sa paboritong marker ng Hapon. Itong bato na ito rin ay ano rin yan. Pointer yan ng item. Mamaya atin yan gawa ng ilustrasyon na graphic para mas maintindihan. So dalawang sampalok to. Isa yung bata pa na sampalok. Isa yung century-old sampalok. At malapit sa sampalok, 5 meters away, ay yun yung bato na may guhit kanina. So napakaganda. Okay, so pakinggan natin si Richard sa kanyang sinasabi tungkol sa mga marker na nakita niya. Pakalakan bato yung kung bahala na kayong tumingin kung anong tsurahin nito. Pakalaki. Kahit 10 tao, hindi kayang ito. Hindi kayang galawin. Yan po ay nakaharap doon. Ayun yung puno ng sampalok. Tapos nandiyan lang yung mga bato. Diyan lang sa part na yan. Kung nakikita nyo yan. Ayan. Doon tayong galing sa may parte dun. Sa mga nagre-request po, nag-PM pa. Ito na po. Bahala na po kayong magtingin-tingin kung anong layout ang mabubuo ninyo. Tingnan nyo, magugulat kayo. Yan, ito po yung sampalok. Ito sampalok po, may bato. Ito yung bato na ito. Yan, may guhit siya. Pupunta dyan, doon. Ang layo po niyan sa sampalok ay 5 meters. Ang sampalok na yan, 5 meters. May isa pa dyan, pero mukhang bata pa ito. Ito pa sampalok. Ayan, 8 meters. Ayan. Ayan po yung bato. Ito pa ang butas dito. May mga ilang puno pa ng sampalok. Diretso papunta na. Okay, so balikan natin tong tatlong butas dito. Hindi ko to nakita kanina. Ayan, So ibig sabihin yan, mayroong triangulation sa lugar na yan ng marker. Pwedeng dalawa yung bato at isa yung kahoy. Isa yung sampalok at mayroong dalawang bato. So sa triangulation na yan, nariyan sa isang bato or nasa isang kahoy ang item. So tatlo lang yan na nakatriangle dyan ang location na bato. Pangatlo yung sampalok. So doon lang pagpipilian. It's either sa dalawang bato or sa sampalok. Sa front ng sampalok na nakaharap dito sa bato. Kaya pwedeng ito na bato yun, ang pangalawa, at yung isang bato ay yung kanina, yung pinakauna. O yung may guhit. At pangatlo nito ay ang sampalok. So kung nakatriangle silang tatlo, ang pagkalagay or placement ay nandyan sa isa sa kanila. Magulo ba mga katiyats? So kung dalawang bato, pwedeng nasa isang bato. At pwedeng sa pangalawang bato. Ang pangatlo kasi diyan na hole, nag-represent yan yung pangatlong hole.
nag-represent na yan sa sampalok. Kaya dalawang bato lang ang hanapin na malapit sa sampalok, at kapag nag-triangle ang itsura niyan, ang posisyon nila, so yan na yung ibig sabihin yan, yung triangle dots. So treasure in triangulation of rocks and trees, yan ang meaning niya. Okay, patuloy tayo sa video ni ka-TH natin na si Richard Pusiket. Ayan. Yung puno. Ito naman yung puno, may parang ano. May butas yung parang puno. Dito naman po sa isang bato na to. Ay, may isa pang bato. Ayan. Kasi yung guhit na yan. Ayan. Ayan. Ayun pa. Isa pa yan. At ayun pa. Bato pa rin po yan. Okay, so marami palang bato sa paligid. Ngayon, ang tingnan lang doon ay yung naka-triangulation na formation ng bato, at pangatlo doon ang sampalok. So kung saan diyan na nag-triangle ang sampalok at dalawang bato, so yun na yung area na doon lang maghanap, mga kababayan. Okay, so atin na gawa ng ilustrasyon ito, itong nakikita nating mga signs. Okay, so itong napakaganda mga ka-TH. Nakita nyo bang nakita ko? Okay, so sana nakita nyo. Ito'y man-made dito na circle. Ito yun, no? Ayan, no? Ang ginawa sa pagguhit ng circle ay chisel. Chisel yan, no? Putol-putol, oh. So bilog niyan ngayon, ang maganda niyan ay nakaharap kasi yan. Papunta to dito eh. At sa banda rito ay yung sampalok. Ang distansya niyan sa tingin ko ay nasa 12 or 10 meters. So 10 or 12. So ito yung sampalok na nakaharap mismo to, ha. Ang meaning nito ay treasure on the spot. So pwedeng dito lang sa harapan ng bato on the spot, or nandoon sa sampalok. Kasi nakaharap nga siya sa sampalok. Ito yan, no? So kung i-drawing natin yung bato dito, dito yung circle, at nakaharap talaga siya diyan. Ngayon yung sinabi ko na triangulation, tingnan nyo kung mayroong bato dito or bato dito. Or kung i-ano natin to, ilakip natin to, kung kasama yan, so pwedeng nandito yung isang bato para mag-form siya ng triangle, ganyan. Or pwedeng sa kabila. Pwedeng dito rin para mag-form din siya ng triangle. So sa tatlong yan, halimbawa ito, naka-triangle yan sa sampalok. So it's either dito na bato, tatlong choice niyan eh. Pwedeng dito at pwedeng sa sampalok. Ngayon kung dito naman tayo pupunta na bato, ganun pa rin, pwedeng dito or sa sampalok. So at least, yung area na i-search ay limited lang dito. Hindi ka napupunta sa malayo pa. So kailangan talaga ng magandang detector kapag ganito. Kasi i-detect mo ang palibot ng mga bato at kahoy. Kaya mag-invest talaga kayo mga ka-TH. Ako nag-invest talaga ako dyan sa mga gamit. Malaki na ang gastos ko dyan. Pag magandang gamit kasi mahal eh. Pag hindi maganda, siyempre mura. Lalo na kapag China. Well, ang mga Turkey products ay okay na rin yan kasi ang Nokta Macro brand ng Turkey ay sikat na yan sa Amerika, Australia at England. Ginagamit na yan ng mga treasure hunter doon. Pero yung mga China, yan yung wag na wag kayong bumili. Kasi mababaw lang talaga. Isang dangkal lang. Napakaganda lang ng itsura. Pero isang dangkal lang ang lalim na ma-detect ng China. So kung may makita kayo na Taiwan, maganda yun. Lalo na kapag Japan, di ba? US, maganda rin. Australia, maraming detector sa Australia, maganda rin.
Pero ang Turkey kasi ngayon gumagawa ng magagandang mga scanner at detector. At kung gusto niyong bumili sa Bourbon Electronica tayo bibili. Mga kaibigan natin yon. At pwedeng door-to-door delivery lang. At doon ka na magbayad pag natanggap mo. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon, Roniel Bourbon sa kanyang numero. Ito yung kanyang numero. At pakisabi na ako ang nag-recommend para maestima kayo ng husto. Okay, so tingnan natin yung ibang sign na. Ito kasi na bato ay malapit to sa Sampaloc. Narito yung Sampaloc eh. Dito banda. Ito yung Sampaloc 3 and then 5 meters lang daw ang distance niyan, sabi ni Richard. So, ibig sabihin, pasok ito sa mga distansya ng bato na merong treasure na ang katapat ay old tree. So, kapag ganito na merong bato na may marka na malapit sa kahoy, so yun yung unang suspect kaagad, ang under the rock. So, under the rock treasure. So, ang gawin dyan ay ito muna ang tingnan nyo. Bakit nakaganyan ang guhit niya, di ba? Pababa paturo sa lupa. Unang gawin dyan ay tingnan nyo ang linya kung saan tumatama na lupa. Halimbawa, ang linya ay tumatama dito, so dito na yung inyong test dig. Kung babaliktad naman kayo, papunta dito, ay hindi siya tumatama sa lupa kasi pataas ang linya eh. So, ang direksyon nito ay dito maghanap na banda. Ayan. So, yan yung meaning nitong bato na to. Pointer yan. Ngayon, kung merong isang bato na malaki dito at nag-triangle sila, so, tatlo ang choice mo na pagkuhaan ng item. So, ang mangyari dyan, pwedeng dito ang treasure, pwedeng nasa Sampaloc, at pwedeng nasa pangatlong bato. So, meron kang tatlong test dig dyan, mga kababayan. Okay, so, yung kanina, balikan natin ha. Ito yung pinakaunang marker na may bilog, nagsabi na treasure on the spot. So, pwede kang mag-test dig dito sa harapan ng bilog. At dahil sa nakaturo nga siya sa papuntang Sampaloc, so ang Sampaloc 3 ay isa rin sa ito. Ito yung bato na may sign, nakaturo mismo sa Sampaloc. Kaya pwedeng dito rin sa harapan ng Sampaloc maghukay. Dumistansya lang kayo ng 3 meters galing sa Sampaloc kasi hindi naman talaga yan ibabaon mismo sa Sampaloc kasi mamamatay yung Sampaloc, mapuputol yung mga ugat. Kaya distansya siya, treasure in the tree, karamihan yan ay 357 hanggang 9 ang layo. So pwedeng sa 3 lang siya binaon, sa 5, sa 7, or pinakamalayo ay 9 meters from the tree. Karamihan yan ay facing east. Sa east hanapin. Meron ding northeast. Meron ding southeast. Basta merong east. Kasi ang sun ang perpetual na na marker na hindi ma-erase. Kaya kung maghukay sila, umaga sila maghukay para makita nila yung east. At sa hapon, west na yan eh. Kaya umaga ang magandang paghukay mga kababayan hanggang alas 10 ng umaga para makita nyo pa ang direksyon ng east. Yun ang pinaka marker na tinatawag na sun marker, ang east. Okay, so ito lang ang aking maiambag analysis para sa nagpadala sa atin na kaibigan. Ito'y video galing sa Facebook ni Richard Pusiket, which is nag-usap kami kanina tungkol sa
sa kanilang proyekto. Okay, so good luck sa inyo dyan, kapatid na Richard. Sana surtihin ka, magagandang marker na nakita mo. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe.